unang pasabog ng Poco ngayong taon, malapit nang i-launch yung M8 series nila. May mga teasers na pag-usapan natin. Okay, so pag sinabi nating M series ng Poco, usually ito yung mga phones na pwede na, good deal pa rin at angat yung specs kumpara sa iba. Pero syempre, mas tina-target talaga natin yung X series. Pero this time, mukhang magaganda rin yung mga upgrades na ginawa nila dito. So ito yung itsura ng Poco M8 5G. 3 colors available at makikita na rin kaagad natin na curve yung gilid dyan. May nakalagay ding lightweight entertainment star. So most probably ito yung mga budget-friendly na phone na maganda for social media and watching videos. Yung M8 Pro 5G almost same ng design. Mid-range entertainment beast naman yung tagline nila dito. So dapat pwede tayo dyang mag-expect ng enough performance for light gaming, maybe 120 FPS ng Mobile Legends or HOK. Pagdating naman sa battery capacity ng M8 Pro, last year nakita natin na nadagdagan talaga ang mga phones na naka-silicon carbon battery na matataas yung battery capacity at dito malaki na rin. Actually, same battery capacity na nga to sa flagship nila na Poco F8 Ultra. So, naka 6,500 mAh battery na rin itong Poco M8 Pro. Ang claim nila, over 2 days daw of battery life. And posible yan, pero syempre depende pa rin sa kanya-kanyang paggamit natin. At syempre may papel din dyan ang optimization. So, titignan at i-confirm pa natin yan sa full review. But 6,500 mAh ay good news talaga, lalo na pag kinonsider natin yung price and also kapag kinumpare natin to sa mga kakumpetensyang phones. Yung display naman mukhang may magandang upgrade din. Mas malapad na ngayon from 6.67 inches sa last year's M7 Pro, 6.83 inches na ngayon. So same size na yan sa Poco F7. Tinaas na rin yung resolution sa 1.5K to make sure na very sharp looking pa rin yung display kahit na mas pinalaki. AMOLED panel pa rin yan and most probably 120Hz. At mas maliwanag na nga rin pala to ngayon at 3,200 nits na peak brightness. Na honestly, hindi rin basta-basta nakukuha sa ganitong presyuhan. Pagdating naman sa base M8 5G, 6.77 inches na rin yung screen size. Flow AMOLED with 68 billion colors, so 12-bit panel din. Maaasahan natin yung magandang kulay, manipis at magaan na phone lang din to at komportabling hawakan dahil nga sa 3D curve design. Sa ngayon, wala pa akong idea sa presyo at yan pa lang din yung mga details na nilabas nila. Pero abangan nyo yung full video natin para dito. Subscribe na rin sa YT channel natin. Meron din akong collab video with Pinoy Tech Dad kung saan pinag-usapan namin yung ilang mga bagay na maaasahan natin sa mga phones na to. So, yun. Sa YT ko na lang sasabihin yung buong experience ko. Pros and cons syempre. So, kita-kits.